walang mga patak ng dugo. Isa rin sa nakabibilib na bahagi ng simbahan ang mosaic mula sa Byzantine Church na itinayo rito. Pinatungan ito ng salamin para hindi masira. Okay, we go beyond. Ahlan. Maksud sa mga ahlan. Ahlan. Yeah. Ahlan. Sumunod kong pinuntahan ang tinatawag na Via Dolorosa, yung landas na tinahak ni Jesus habang pasa ng kanyang krus. Dito pwedeng sundan ang 14 na istasyon ng krus. Second station to. Jesus carries the cross. Pero nalaman kong bukod sa mga Katoliko, espesyal din ang lugar na ito para sa mga nag-aaral ng kasaysayan. Dahil sa ikalawang estasyon, ilang bakas mula sa panahon ni Kristo ang matatagpuan. Ang bilib po ba ay nung panahon pa po ni Jesus to? Yung mga markings? Marami ito dito eh. Ilan sa mga holy sites sa Israel natukoy dahil sa pinasapasang kwento at tradisyon ng mga sinaunang tagasunod ni Jesus. Dahil people remembered, where he was. Say Bethesda, say Capernaum, say the Beatitudes, because they were expelled. Pinalis sila dito ng mga Romano noong 135 AD, both Jews and the first Christians, dahil they revolted against Rome. So, nung nakabalik sila, ano po yung minarkahan nila o yung mga sites na yun? Yeah, binarkahan nila ng simbahan. Malaking tulong din na hindi na bago ang pangalan ng mga lugar at ilang naiwang bakas ng nakaraan. Ito ang napatunayan ko nang sundan namin ang landas ni Kristo patungong Kalbaryo. Unang estasyon, hinatulan ng kamatayan si Kristo. According to tradition, Jesus was condemned to death, where he was flagellated and crowned with thorns. So we start the way of the cross here, and then we go to the church. Kunting lakad lang, ikalawang estasyon na, ang pagpapasa ni Kristo sa krus. Look at this. The games are almost played right here. Sa estasyon na ito, agaw pansin din ang mga marka na mula pa raw sa kapanahunan ni Jesus. Ano ba ito parang sugal? Sugal ng mga ng mga Romans. sugaling Roman soldiers, parang dama. Ito maraming dyan din mo. Ito sa paa mo. At the end, no matter what, the die says, the prisoner will be punished. That is a description of Jesus also. Sa daan patungo sa bundok ng Kalbaryo, ipinakita sa akin ni Father Angelo ang malalaking bato na nauna pa raw sa pagdating ni Jesus. So, ito original pa to? Yes. Oh, first Century, 100 years before Christ and after Christ. Wow. So here, the pious Veronica washed the face of Jesus. It's not in the Bible, it's a tradition of the church, Veronica is not the Bible, but Vero is true. Icone means image of Jesus, because here there's a tradition that Veronica came here and washed the face of Jesus, because it was full of blood and dirt. Oo, yung pinahiran Yeah. And then the miracle was that the face of Jesus was imprinted doon sa tuwalya ni Veronica. Ang tradisyon o yung kwentong nagpasa-pasa ng mahabang panahon, ito talaga yung dinaanan ni Kristo papunta doon sa Golgotha. At napansin ko, Father, talaga paakyat tayo. Yeah, talagang bundok eh. Umaakyat tayo sa bundok.